Habang wala masyadong ganap is PBA rumors muna tayo. Pag-usapan natin yung Titan Ultra kasi naglabas sila ng statement na willing nilang i-trade si Joshua Monzon. And actually lahat ng players naman ata is for trade maliban kay Calvin Abueva. Medyo naging tricky yung pagpasok nila sa liga. Winning their first game hanggang sa maging bakit ganito yung team na to. Trading future players like Chris Kun kasi hindi parte ng plano nila. So, ano nga ba yung trip nila sa PBA? Crucial kasi dapat yung start nila para masabi ng mga tao na hindi sila farm team. Pero with the looks of it, a lot of games are being, I don't know what to say. Basta nagkakaroon tayo ng questions na are they here to compete or something else? So, according sa report ng Spin.ph, willing ang Titan Ultra to let go of Joshua Monzon kung big man yung kapalit. Siguro nakikita nilang hindi si Monzon yung guy para maging franchise player nila. And yung timeline kasi nila ngayon is questionable din. Don't really have the assets to build a young core. Walang identity kung sino yung magke-carry over ng franchise in the long run. Nakalin sila sa isang 37-year-old superstar na ilang taon na lang din sa liga. So, ano nga ba yung plano nila? Kasi kung ganyan lang naman is pwede nating intindihin na mag-trade sila ng mga players with the same age range ni Calvin Abueva to compete sa loob lang ng 2 to 3 years. And then after nun, dun pa lang sila magkakaroon ng total rebuild, reset as a whole franchise is pwede naman siguro nating intindihin. Pwedeng maging reasonable kung bakit trade nila yung mga batang players like si Chris Kun. Okay talaga kasi yung mga ganyang moves kung dati na silang contender. Tipong one piece of the puzzle na lang para sa championship. Tipong si Ares Junicio yun eh. Pero kasi nasa bottom team sila na merong questionable build up. For Titan Ultra, kung ganyan yung gusto nila, pwede silang makakuha ng maganda from SMB. They can offer Joshua Monzon plus second round pick for Motau Tua and Chris Miller. Wag naman silang magpalugi sa mga trade, diba? Tsaka reasonable si Motau Tua kasi gusto nga ng big man. And nasa same age range ni Calvin Abueva. And si Chris Miller naman can fill up some of the scoring load na may iwan ni Monzon kasi hindi naman siya nagagamit sa SMB. Naka 6 losses na sila this conference, 3 games to go, and mahirap na makahabol sa playoffs. Pwede na sigurong tanking mode yung mangyari sa team. Kung mag-trade sila ng draft pick, sige lang, intindihin natin. Basta yung nasa same level na makakatulong kay Calvin Abueva. Overall, the main point here is they want to fight with the beast. So, let's give them the 2 to 3 years of trying and complete their competitive roster para masabi nating hindi sila farm team. Kayo ba, ano sa tingin nyo yung dapat gawin ng Titan Ultra after this conference sa mga trades or gawin na nila ngayon eh? Let me know all your thoughts in the comment section below.